You got to let it go. 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 I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready. The next day. Hi guys! What's up our 26 shippers? Welcome back to our YouTube channel. Dahil hindi natuloy yung lakad namin nung nakaraan sa Camp Netanya dahil nagkaroon kami ng problema, lalo na kay Ron, nagkaroon siya ng problema physically. So napagdesisyonan na lang namin na tumuloy na lang muna sa medyo malapit din naman na lugar sa Anilao. Yun ay walang iba kung hindi ang Tingloy. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Masasa Beach para naman hindi masayang yung binyahe namin mula Manila papunta dito sa Batangas. So, mamaya titingnan natin kung ano ba yung mga activities na po pwede natin gawin dito. Kasi nabanggit din nung tinutuluyan namin na transient house na may mga activities or isla din na po pwede namin puntahan. So, siguro mag-island hopping kami maya-maya. Puntahan namin ang Sombrero Island, Sepok Island. So, titingnan natin kung ano ba yung itsura ng mga yon. And also, kung gusto ninyong malaman kung paano pumunta dito from Manila, kung magkano yung possible na magagastos, at kung saan po pwedeng tumuloy, or other details, please keep on watching. Hi guys! So, ayan, ngayon, activity natin ngayon, mag-island hopping tayo, at papunta tayo ngayon sa Sombrero Island. So, mamaya, kukwentuhan ko kayo ng mga kung ano ba yung itsura ng lugar. Siyempre, makikita nyo naman yun sa video. At saka kung magkano yung magagastos ninyo kapag pupunta kayo ng Sombrero Island. See you guys later! So, kung mag-island hopping kayo, yan yung una ninyong makikita. Yan yung tinatawag nila na lagoon. So, mamaya pupuntahan natin yan kapag high tide na at medyo gumanda na yung panahon. By the way, ang pag-island hopping nga pala nila dito ay nagkakahalaga lang ng 1,500 pesos. So kung marami kayong magkakasama, pwede nyo nang hati-hatiin yung 1,500 sa kung ilan kayo at ilan din sa mga lugar na mapupuntahan ninyo sa inyong pag-island hopping ay ang Lagoon, Sombrero Island at ang Sepok Beach or Sepok Island. According dun kay Kuya Ryan, yung bangkero namin, mula dyan sa area na yan, hanggang doon sa pinakadulo o parang hiwalay na isla, yan yung tinatawag nila na Sepok Island. Sa may bandang likod naman yung nakikita nyo ngayon sa screen, dyan naman yung way papunta dun sa Sombrero Island. At kaya naman siya tinawag na Sombrero Island kasi yung hugis nung isla sa malayuan ay parang hugis sombrero. Yun, yung gulugot baboy. Yan yung nakikita yung bundok na yan, yun. Ito naman, Sombrero Island. So, dito sa Sombrero Island, pwede kayo dito mag-fish feeding. Pero kapag tumapa kayo dun sa mismong buhanginan ng isla, kailangan nyo nang magbayad ng 200 pesos per head dahil may entrance fee sila. At ngayon, pabalik na tayo sa Sepok Island para makapag-swimming doon sa may Sepok Beach at makapag-picture na rin doon sa tinatawag nila na Kuweba ni Dugong kung saan nag-taping ang marina. So, ayun guys, nandito na nga tayo ngayon sa Sepok Island. At mula dun sa Sombrero Island, yung pinakita namin sa inyo kanina sa video, mga 15 minutes lang yung travel time papunta dito sa Sepok Island. So, kaya kanina hindi na kami bumaba sa may Sombrero kasi kailangan pa namin magbayad ng 200 pesos kasi may entrance fee doon sa Sombrero Island. Unlike dito sa Sepok Island na wala namang entrance fee kapag dun kayo manggagaling sa Masasa Beach.
So, dito kami ngayon para lang mag-picture-picture. Alam niyo na, do it for the Instagram. Picture muna, pang Instagram. Correction lang guys, Sepok is not an island. It is a beach located in the westernmost part of Maricaban Island in Dingloy, Batangas. Gaya nga ng nabanggit ko sa inyo kanina, itong Sepok Island ang pinagtapingan ng marina na palabas naman noon ni Miss Claudine Barreto. At dahil dito nga nagtaping ang marina dati, hindi kalaunan ay tinawag ito ng mga locals na Kuweba ni Dugong. Pabalik na tayo ngayon dun sa bangka, tapos na kami mag-picture-picture dito. Tapos, pagsakay natin ng bangka, pabalik na tayo ng Masasa Beach. Doon na kami maliligo. See you guys later! Ayan guys, paalis na kami ng isla. Sila naman yung mga kapalit namin. Pagkababa namin ng isla, yan agad yung una naming pinuntahan kasi anong oras na rin noon at hindi pa kami nakakapagtanghalian. Dahil wala rin kaming baon, no choice kami kung hindi bumili ng pagkain dyan. By the way, sa mga nagbabalak dyan na mag-overnight at gagamitin lang yung mga dala-dala nilang tents, sad to say guys, pero hindi na nila pinapayagan na gamitin pa yung mga tents for overnight. So you may only use your tents from 6 AM until 6 PM. And in that case, kailangan nyo pa rin talagang kumuha ng transient house. You got to let it go. 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 I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go. You got to let it go. Kung nabitin pa kayo sa mga activities na ginawa natin kanina, pwede nyo pa rin niyang dagdagan. At yun ay ang pag-akyat dito sa bundok na kung tawagin nila ay Mount Mag-asawang Bato. Sayang nga lang at hindi na namin na-try na akyatin yung bundok na yan. Kapos na kasi sa oras at hindi rin po pwedeng mapagod si Ron dahil masama ang pakiramdam niya. Pero siguro next time, kapag bumalik kami ng Tingloy, baka masubukan na rin naming akyatin yan. Kung magte-trek kayo dyan, required ang pag-hire ng tour guide. 500 pesos ang bayad sa tour guide para sa isa hanggang 4 na katao at 100 pesos per head naman kung 5 tao o higit pa. The next day. Hi guys! Good morning! Good morning! So today, ito yung squad na kasama natin for our activity. Hi! Ay, kita ba kayo dati? Ayan. So, ayan. Papunta tayo ngayon dun sa lagoon. Tapos, mamaya magpipicture-picture tayo dun sa may sikat na hagdan dito na halos hindi naubusan ng tao. See you guys later sa lagoon. Bye! Kung gusto nyong mas magtipid, pwede nyo naman lakarin mula doon sa mismong Masasa Beach papunta dito sa may lagoon. Kagaya nung ginagawa namin ngayon kasi doon nagtanong kami sa mga bankero, 50 pesos daw yung per head kapag pupunta doon sa lagoon. Galing pa yung mga Masasaa. Pero yung sabi sa amin nung tinutuluyan namin, may-ari ng franchise house na tinutuluyan namin, pwede daw ng 25 pesos. Kaya lang, di namin alam bakit medyo mahal yung sinilan dito ngayon. Siguro dahil alam nila
But anyway, yun nga, kung gusto nyo mas makatipid, pwede naman kayo na maglakad na lang din gaya ng ginagawa namin. So, in a few minutes, nandun na tayo sa mismong lagoon. A little later. Guys, nandito na tayo sa lagoon! So, ayan, ito yung tsura niya. And, as expected, sobrang dami ng tao. Ayan, sobrang dami ng tao. Tapos dito naman sa kabilang side. Ayan, yun naman, diba? And siguro maya-maya, mas nadami pa yung tao. Kaya bago pa dumating yun, tara, picture-picture na tayo. Update lang ulit. Bale, nakita nyo naman kanina yung mga kasama ko, diba? Kung mapapansin niyo wala dun si Ron. Yun ay dahil, sabi ko sa kanya, magpahinga na lang muna siya para mamaya makabiyahe na kami pabalik ng Manila. Nandito kami ngayon sa lagoon para lang mag-picture taking. Tapos sila, ayan, mga kasama ko, nagsiswimming sila. Ako kasi hindi ako makapag-swimming kasi natatakot ako sa dadaanan. Tsaka, alam nyo naman, pagka wala si Ron, parang wala akong nakasundoon. So, ayun guys. Hanggang ganito na lang muna tayo, pa-selfie-selfie. So, yun lang. Mamaya, titingnan natin. Sana makapag-picture tayo ng solo dun sa may hagdan. Kasi parang hindi kompleto yung masasa experience kung hindi makakapag-picture doon. Bali nakapag-swimming din naman tayo ng konti. Umahon lang ako kagad kasi medyo may makating part siya. Kaya yun, hindi ko alam kung ano yung parang kumakagat ba yun, na isda ba, or dikya, hindi ko alam eh. Kasi hindi lang din naman ako yung naka-experience nito. Kahit yung mga kasama ko, ayan sila. So, pare-parehas lang kami na-complain na medyo makati dito. So yun, lalo na doon sa mga sensitive yung skin, hindi ko sinasuggest na mag-swim pa kayo dito. Pwede rin lang siguro, baba kayo para lang mag-picture-picture, pero yung mag-stay kayo ng matagal doon sa tubig, mas okay na, doon na lang kayo mismo sa masasabish na dito. Kung naghahanap kayo ng pwedeng ipangpasalubong sa mga mahal ninyo sa buhay, meron dito malapit lang sa lagoon, 150 pesos kapag ka white shirt na may tatak ng Masasa Beach, Tingloy, Batangas at 180 naman kapag colored. Ito pa ang ilan sa mga pwede ninyong ipangpasalubong sa mga mahal ninyo sa buhay. Kahilera din lang ng mga souvenir shops na nakita natin kanina ay itong mga dream catchers. So yung maliit daw niyan ay nasa 250 tapos 550 naman kapag malalaki. Pabalik na ulit tayo dun sa may sakayan ng bangka. Pabalik dun sa transient house natin. Pero bago tayo sumakay ng bangka pa uwi, hindi na natin pwedeng palagpasin pa yung pagpapapicture dun sa pinaka-landmark dito sa Masasa. Yung parang hagdan-hagdan siya. A few moments later. Guys, andito na tayo sa may hagdan and good thing kasi kakatapos lang umambon ng kaunti kanina. So wala masyadong tao, kami-kami lang. Kaya makapagpapicture na tayo. So while editing this vlog, napansin ko na hindi ko pala nabanggit kung paano pumunta dun sa Masasa Beach. So una, kailangan nyo muna sumakay ng bus papuntang Batangas Grand Terminal at 185 pesos naman yung pamasahe doon. So mula dun sa Batangas Grand Terminal, sasakay naman kayo ng jeep papunta dun sa Anilao Port. So pwede kayong sumakay ng jeep na may karato lang Mabini or Anilao. At 40 pesos per head naman yung pamasahe. So mula dun sa Anilao Port, magbabayad naman kayo ng 80 pesos para sa environmental fee. And then after nun, pag nasa loob na kayo mismo ng bangka, papuntang Tingloy Port, babayad naman kayo ng 80 pesos para sa pamasahe. And then pagbaba nyo ng Tingloy Port, babayad ulit kayo ng 120 pesos, pero depende kasi yun sa pakikipagtawaran nyo dun sa tricycle driver. So mula dun sa Tingloy Port, pupunta naman kayo sa transient house. So most likely, mga nasa 100 pataas yung magiging pamasahe ninyo, lalo na kung gabi kayo babiyahe. Kagaya nung nangyari sa amin kasi nagkaroon ng problema dun sa schedule ng dapat na magiging lakad namin.
So ngayon, itutour ko naman kayo dun sa transient house na nakuha namin. Bale si Ate Rose Herrera yung may-ari ng transient house na yon. Ganito yung itsura ng labas ng transient house ni Ate Rose Herrera. Bali, meron diyang dalawang entrance, kagaya ng nakikita nyo sa video. Meron sa left side at meron din sa right side. At pwede rin kayong gumamit ng video okay for free from 12 noon until 10 p.m. Tapos, pagpasok nyo dyan sa may pinto na yan, dyan yung makikita yung kitchen. So, dito sa transient house na to, pwede na kayong gumamit ng utensils and kitchenwares nila for free. Kasama na yung paggamit ng mga utensils and other kitchen stuffs sa ibabayad ninyo sa transient house. Yung sumunod naman na pinto na nakikita nyo, dyan naman yung CR nila. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa transient house na to ay yung maganda at malinis na CR. Kasi para sa akin, masasabi ko lang na maganda at malinis talaga ang isang bahay kapag malinis din yung CR nila. Kayo ba? Kapag pumupunta ba kayo sa ibang bahay, yung CR din yung una ninyong tinitingnan? Please let me know by leaving a comment in this video. Ito naman yung way papunta dun sa rooms na perfect for couple. Bali, una nating titingnan ay yung room number 1. So, pagpasok nyo ng room number 1, ito yung una nyo makikita. Bali, meron dyang electric fan, tapos may maliit na bintana sa may left side, at meron din naman sa may bandang uluhan. Tapos, ito naman yung tsura ng pinaka-bed niya. Sunod naman nating pupuntahan ay itong room number 2. And again, this room is perfect for couple o kaya naman sa mga magkakaibigan na dalawa lang silang magkasama. Ito naman yung itsura sa loob ng room number 2. So, meron dyang dalawang electric fan, tapos may maliit ulit na bintana, and then ito naman yung itsura ng pinaka-bed niya. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, meron ditong dalawang entrance. So, yan yung una nyong nakikita. Tapos yung pangalawa naman, yung dun sa may kitchen area nila kung saan dun tayo dumaan kanina. Tapos, itong hagdan naman na nakikita nyo ngayon sa screen, yan naman yung way papunta dun sa third room nila na perfect for barkada and family. Pagpasok nyo naman sa loob ng third room nila, meron kayong makikita na dalawang maliit na bintana. Tapos, sa may katabi niyan ay may mga stuffed toys. Tapos, next naman natin yung hitsura ng pinaka-bed at meron din dyang tatlong electric fan. So, kung nagtataka kayo kung paano magkakasya dito ang mga 7 to 10 persons, pwede naman kayong maglatag sa may bandang sahig at magpa-provide naman sila ng comforter for you. Kung interested kayo dun sa transient house nila, you can follow them on their Facebook page na Triple J. So, ilalagay ko na lang yung link nung kanilang Facebook page sa my description box and comment section, pati yung contact number nila. So, dun sa transient house ni Ate Rose, kapag pupunta kayo doon ng by group, most likely mga 4 persons and above, bali 300 pesos per head na lang yung babayaran nyo. Kapag couple naman, ang singilan dun sa transient house ni Ate Rose ay 1,000 pesos per night lang. Unlike sa ibang transient houses na madalas ay nasa 1,500 or minsan depende pa yun sa laki ng room at kung air-conditioned room pa yung kukunin ninyo or kung may free wifi pa kasama. Kalimutan ko palang banggitin, may oras lang ang paggamit ng kuryente sa Tingloy, Batangas. So, kung pwede lang kayong gumamit ng kuryente from 12 noon until 12 midnight. Pero huwag kayong mag-alala kasi meron naman silang solar na po pwedeng ipagamit sa inyo. So, kausapin nyo na lang yung may-ari ng transient house at tinutuluyan nyo. And also, mahina din pala yung signal kasi base doon sa experience namin, ultimong pagsisend lang ng text ay nahihirapan pa kami. And that's it guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, RR26 Adventures, and ring the notification bell. Thank you so much guys for watching. Till our next vlog.